Kristo ay hindi Diyos. Ano po ba ang kanilang batayan na ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos? O na gamit nila ang talata sa Ezekiel na ang Diyos ay hindi tao. Basahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay 2. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe na sa Tiro, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito sabi ng Diyos sa tao, kahit sino pong tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Yung mismong katibayan na hindi po siya Diyos. Yan. Magamit ba ang Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2 bilang katibayan na ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos dahil sa pahayag niya sa Juan Kapitulo 8:40 na ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo? Mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo, Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Hesus Kristo. Ito po, ngunit, ngayoy pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito Kasi si Kristo po mismo nagsasalita Ano sabi niya? Ako na isang tao. Di tapos na, usapan dapat. Siya may sabing siya'y tao At ipagtagpi-tagpi nila ang talata pagkatapos sa Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2, idagdag nila ang Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Ito ang mabasa sa Oseas. Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Nung basahin ko ito minsan, kapatid na Joel, may nagsabi, wala naman siya sinabi dyan na hindi siya payag ang tanong, yung bang sabi niyang, ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi payag? Sagot kayo. Hindi po. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Ngayon, gamit itong mga talatang pinagtagpi-tagpi nila mga kapatid, paano ninyo sasagutin? Kaya inaaniyahan natin ang ating mga kapatid, i-share ninyo itong videong ito sa mga kapwa Katoliko para aware sila. I-share ninyo kahit nasa hindi mga Katoliko. Dahil po ba ginamit ang Juan Kapitulo 8, versikulo 40 na sinabi ng ating Panginoong Hesus, datapuat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsalaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kaya batay sa talatang ito na ginagamit sa mga ministro, mga mahal na kapatid, i-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko para aware sila dahil yun na talaga ang kanilang argumento noon pa man para patunayan at pasinungalingan na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya ang tanong,
Tama ba mga kapatid na talata na gawin nilang batayan ang Juan Kapitulo 8 versikulo 40 na patunayan na hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo? Hindi. Ang Juan Kapitulo 8 versikulo 40, tandaan ninyo, hindi ito nagtanggi, hindi ito pagtanggi ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay hindi Diyos, kundi ito'y nagpatunay mga kapatid na siya ay tunay na nagkatawang tao. Dahil kung pag-aralan natin ang Biblia, tandaan natin dalawang katotohanan ang makita natin sa banal na kasulatan kaugnay sa ating Panginoon Jesucristo. Because ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay tunay na tao. At dahil siya ay tunay na tao, makita natin sa San Mateo Kapitulo 4, versikulo 2, siya ay nagugutom. San Juan Kapitulo 4, versikulo 6, siya ay napagod. San Juan Kapitulo 11, versikulo 35, siya ay umiyak. San Juan Kapitulo 19, versikulo 30, siya ay namamatay. Natural. Kaya nga, sinabi niya sa Juan Kapitulo 8:40, ako'y tao. Pero ang tanong, diyan lang ba huminto na siya ay tao at hindi Diyos? Mali po. Dahil kahit inaamin niya na siya ay tao, siya rin ay may likas na kalagayan na tunay na Diyos. Halimbawa, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, siya ang salita ng Diyos. At mabasa natin, ang salita ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay nagkatawang tao. Juan Kapitulo 20, versikulo 28, tinawag siyang Panginoon ko at Diyos ko. Pero meron silang palusot diyan. Ang palusot nila, nagulat lang si Tomas. Tatalakayin natin yan. Pero walang gulatan. Dito sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6, siya'y nasa anyong Diyos. Filipos 2:6, nagulat ba yan? Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9, sa kaniya nananahan ang kapuspusan sa pagka-Diyos na nagkatawang tao. So kung tutuusin natin mga kapatid, ang Diyos, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ang salita ay Diyos, Logos, nagkatawang tao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Kaya siya, Diyos sa kalikasan, tao sa kaniyang pagkakatawang tao, incarnation. No? So, di pwedeng magamit yan mga kapatid, Juan Kapitulo 8, versikulo 40, para patunayan ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Dahil sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40, ang layunin, ang pakay ng ating Panginoong Jesucristo, ang gustong ipahayag niya kaugnay sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40. Bakit siya nagkatawang tao? Bakit siya tunay tao? Upang mamatay para sa kasalanan natin, Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14. Hindi maaaring mamamatay ang Diyos mga kapatid. Kaya kailangan niyang maging tao. Hypostatic union. Both human and divine. Hindi yan pwede maghiwalay. Kaya ang Diyos ay namatay sa second persona dahil ang namatay ay ang divine person. Hindi yung nature lang. No? So upang kanilang pasinungalingan yan mga kapatid, ang kanilang interpretasyon, Juan 8:40, sapat na daw umano para patunayan na si Kristo ay hindi Diyos. Kaya nga sinabi ni Arnel Tumanan na kung sa boxing lang umano, tapos na ang boxing. Tapos na nga ba
ang buksing para sa kanilang interpretasyon. Parang ganito lang, no? Ganito lang. Halimbawa, ang presidente noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita niyo ba nakasuot siya ng uniforme ng sundalo? 'Di ba? Dahil si Duterte nakasuot noon ng uniforme ng sundalo, ibig bang sabihin hindi na siya presidente? Dahil nakasuot siya ng uniforme, nakabihis siya, bihis sundalo? Hindi. Nanatili siyang presidente kahit nagbihis sundalo siya upang gampanan ang kanyang misyon. Ganon din si Kristo. Diyos siya na nagkatawang tao upang iligtas tayo. Ngayon, ang panglito nila kasi na katanungan mga kapatid, alam nyo, kung iisang Diyos ang Ama, kung Diyos si Jesus, ilan ngayon ang iisang Diyos? O nga ano, yun ang panlito nilang katanungan. Kaya gamit nila ang talata, eto ba to? Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo ay ginawang isang tagapamagitan. Mamaya, ating talakayin ng ginawang tagapamagitan. Etong Juan Kapitulo 17:1-3, ginagamit din nila para patunayan na hindi Diyos si Kristo dahil pinatunayan niyang may tunay na Diyos ang Ama. Iisang Diyos. Kaya kung pinatunayan niya na may iisang Diyos at kung ituro ninyo mga Katoliko na si Kristo ay Diyos, ilan ang iisang Diyos? Ito. Ang makita natin mga kapatid. Pakinggan po natin sa 1:17:1-3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Yan. Ang mga sa mga tuwid bagay si Jesucristo. So, therefore, dahil may iisang Diyos sa Juan 17:1-3, kung si Kristo'y Diyos din, ilan na ngayon ang iisang Diyos? Mga kapatid, kung ating pag-aralang mabuti ang Biblia, ayon sa Juan Kapitulo 17:1-3, totoo naman na talaga, hindi naman tayo nagturo na may tatlong Diyos, merong dalawang Diyos, merong iisang Diyos. At yun pinakilala din ng ating Panginoon Jesucristo ang Ama. Pero ibig ba sabihin na dahil sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ikaw ang iisang tunay na Diyos? Anong karugtong? At si Jesucristo na iyong sinugo. Ito ang problema sa mga modernong Arianism, mga kapatid. Nagka-problema sila dito sa interpretasyon. Pero alam nyo, hindi ito problema sa pananampalatayang Kristiyano. Bakit? Dahil sa pananampalatayang Kristiyano, sa simbahang Katoliko, ang Ama, ang pinagmulan, origin, source ng pagka-Diyos. So, pero tinatawag ba ang ating Panginoon Jesucristo na Diyos din sa Biblia? Hindi dahil ibang Diyos, kundi dahil si Jesus ay kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Hindi hiwalay sa pagka-Diyos, hindi ibang Diyos. Kaya nga, sa Juan Kapitulo 1:1, ang salita ay Diyos. Juan 1:14, at ang salita ay naging tao. Tinatawag din siya sa Hebreo Kapitulo 1:8, tinawag siya ng Ama na Diyos, ang iyong trono o Diyos. At sa unang Juan Kapitulo 5:20, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So ngayon, paano natin i-reconcile?
paano natin ito nagkakasundo? Iisa ang tunay na Diyos. Iisa ang tunay na Diyos. Ito ba'y contradict na sa aral kung Diyos ang ating Panginoon Jesucristo? Hindi. Totoong iisa ang tunay na Diyos sa kalikasan. Pero ang binanggit sa Juan 17:1-3, dalawa ang persona na tinutukoy diyan, Ama at ang Anak. Hindi dalawang Diyos. Isang Diyos na may dalawang persona. Gaya sa araw. Isang araw. Pero tingnan nyo ang araw. Merong liwanag, merong init. Hindi dalawa ang araw, kundi iisa lang ang araw na nagbigay ng liwanag at nagbigay ng init. Ano ang ibig sabihin sa Juan Kapitulo 17:1-3? Na sinabi diyan, di naman talaga mabasa letra por letra na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako ay Diyos. Pero hindi din mabasa letra por letra na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako ay hindi Diyos. Kundi sinabi niya, ang Ama ang bukal na pinagmulan. Yun ang ibig sabihin. At pangunahing pagkakailanlan sa pagka-Diyos, mga kapatid. At ang ating Panginoon Jesucristo, ang Anak, ay sinugo sa mundo bilang tao. Kaya nagsalita bilang anak, hindi bilang ama. Si Jesus nagsalita ayon sa kanyang misyon bilang Misayas. Bilang Mesiyas, ang taong isinugo. Pero ang kanyang likas, ang pagka-Diyos. At hindi nawala yan. Pilipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7. Kaya ilan ang Diyos? Yun ang panlito nilang tanong. May isang tunay na Diyos. Isang Diyos, isang pagka-Diyos na makikita at sa Ama at Anak. Kung ang Ama ay Diyos at ang Anak ay nagmula sa Diyos, hindi sila dalawang Diyos, kundi isang Diyos na may dalawang persona. Pero paano natin ipaliwanag, mga mahal na kapatid, itong ginamit na talata sa mga ministro? Dahil kanilang ugnay ang Juan Kapitulo 8, versikulo 40. Na ano ang mabasa? Sa Juan 8:40, inaamin na siya na siya ay tao. At pinagdugtong ang Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Na ano? Oseas 11:9. Na ang Diyos ay hindi tao. Eto, pakinggan natin ang pahayag ng ministro. Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na, tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Nung basahin ko ito minsan, kapatid na Joel, may nagsabi, wala naman siya sinabi dyan na hindi siya payag ah. Ang tanong, yung bang sabi niyang ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi payag? Sagot kayo. Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Yung tao, sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Yan. Isa sa katibayan umano. Pagtagpi-tagpi nila ang Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, Juan Kapitulo 8, versikulo 40, dahil sinabi ng ating Panginoon Jesus na ngunit kayo'y kapan ninyong patayin ako, isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. At yung
Osias 11:9, ang Diyos ay hindi tao. Kaya malinaw sa konklusyon nila umano na si Kristo'y hindi Diyos. Mali, mga kapatid. Una, ang Katoliko, tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo'y tunay na tao. Pero hindi hanggang dyan. Tunay na tao, tunay na Diyos. Hypostatic union. Ang talata na ginagamit nila, Osias Kapitulo 11, versikulo 9, hindi ito tinatanggi, mga kapatid, na si Kristo'y hindi Diyos. Iba ang konteksto yan. At yung pagkatunay na tao ng ating Panginoon Kristo sa hypostatic union, hindi yan itinatanggi din ng sino mang mga Kristiyano na naniniwala sa divinity of our Lord Jesus Christ. Kasama sa paniniwala na siya ay tunay na tao at siya din ay tunay na Diyos. Yun ang paniniwala sa hypostatic union, mga kapatid. Pero ngayon, binasa nila na ang Diyos ay hindi tao. Tingnan natin, mga kapatid, ang mabasa diyan. Una, yung anong ibig sabihin nitong ginagamit nila sa Osias Kapitulo 11, versikulo 9, na ako'y Diyos, hindi tao. Hindi ito tumutukoy sa ating Panginoong Kristo o sa doktrina ng enkarnasyon, yung pagkakatawang tao. Ang konteksto sa Osias Kapitulo 11 ay patungkol ito sa ugali. Patungkol ito sa pagpaparusa, hindi patungkol sa kalikasan. Ang sinabi diyan, sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Banal ako at hindi darating na may puot. Ibig sabihin, mga mahal na kapatid, ang Diyos ay hindi tulad ng tao na pabigla-bigla, padalos-dalos. Hindi nito sinasabi, hindi maaaring magkatawang tao ang Diyos. Wala namang binanggit kaugnay diyan, di ba? Ito'y tulad sa pagkasabi, ang Diyos ay hindi tulad ng tao sa paraan ng paghatol. Hindi ito pagdeklara, mga kapatid, na imposibleng maging tao ang Diyos kung gustuhin ng Diyos. At yun talaga ang ginusto niya. Kaya may incarnation. Pero paano natin ipaliwanag yung paggamit nila din sa Ezekiel Kapitulo 28:2? Basahin po natin dito sa Ezekiel 28. Ang talata po ay 2. Ganito po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ito po, anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe na sa Tiro, ganitong sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ito sabi ng Diyos sa tao, kahit sino pong tao. Ang sabi ng Diyos sa tao, ikaw ay tao at hindi Diyos. Eh sabi ni Kristo, ako'y tao. Eh yung mismong katibayan na hindi po siya Diyos. Yan. Yun daw ang katibayan, mga kapatid. Ezekiel 28:2. Totoo ba na ang Ezekiel 28:2 ay katibayan na ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos? Hindi automatikong pwedeng gamitin ang Ezekiel Kapitulo 28:2, mga kapatid, bilang patunay na hindi Diyos si Jesus. Dahil ibang-iba ang konteksto sa Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2. Ang nilalaman sa Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2, mga kapatid, at ang gamit sa pahayag na ito ay pagkumpara sa mga pahayag tungkol sa isang tao na prinsipe ng Tero. Sino ang tinutukoy sa Ezekiel? Ikumpara natin sa ating Panginoong Hesus. Ezekiel Kapitulo 28:2.
sa talata because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Una, ang konteksto diyan ay ang prinsipi ng tero. Sino ba yung prinsipi ng tero na yan? Ano ba? Ang taong yan, siya ay isang pinuno. Pero, batay sa Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 2, siya ay nagmamataas, nag-aangkin na parang Diyos. Yon ang Ezekiel Kapitulo 28, 2. Sapagkat ang iyong puso ay nagmamataas. At iyong sinabi, ako ay Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos. Ngunit ikaw ay tao lamang at hindi Diyos, bagaman inakala mong ikaw ay Diyos. Yun ang mabasa, mga kapatid. So, mali ang inaangkin niya. Tao siya, pagkatapos nagkunwaring Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos. Di ba? Oh. So, maling gamitin. Ito ay pagsaway sa isang taong nag-aangkin ng pagiging Diyos kahit hindi naman siya Diyos. Hindi ito batas na pagsasabihing lahat ng nagsasabing Diyos, sila ay hindi na din Diyos ang tao na yan. Hindi ganyan ang kahulugan, mga kapatid. Bakit hindi pwedeng ilapat ang Ezekiel 28:2 sa ating Panginoong Hesus? Dahil ang Ezekiel na ginamit ng ministro 28:2 ay hindi ito tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Ang Ezekiel Kapitulo 28, out of context sila, versikulo 2, ay tumutukoy sa prinsipi ng tiro. Ang prinsipi ng tiro ay makasalanan, nagmamataas, umaangkin sa kapangyarihan ng Diyos. Isang pinuno sa panahon ni Ezekiel. Pero kumpara natin sa ating Panginoong Hesus. Si Hesus na ating Panginoong Diyos, nagpakumbaba, Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8. Walang kasalanan. Unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 22. At dumating sa kalooban ng Ama. Hindi nagkunwaring Diyos para umangat. Kabaliktaran talaga sa prinsipe ng tero. Di ba? Although, gusto sila letra por letra, may mabasa ba sa Biblia na inaamin ni Kristo na siya ay Diyos? Alam niyo, kung gusto kayo letra por letra, ang daming mga version na ngayon. Pero sa ibang mga talata sa Biblia, sa ibang salin sa Biblia, mga kapatid, hindi natin mabasa sa ibang salin ang eksaktong salita ng ating Panginoong Hesus na ako ay Diyos. Pero inaangkin niya ang mga prerogatibo, mga kapatid, na tanging Diyos lamang ang may karapatan. Halimbawa, tingnan niyo ang Juan Kapitulo 8, versikulo 58. Anong mabasa diyan? Di ba? Ego eme. Ako ay ako. Yung ego eme ay pangalan ng Diyos sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 14. Oh. Ego eme, ako ay ako. Ngayon, ano pa ang batayan ng ating mga kapatid sa INC para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos? Pakinggan natin. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo, ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan
sa Mateo 3:17. Ngayon, tutol ba tayo na ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ng Diyos? Hindi tayo tutol, mga kapatid. Batayan ba ang San Mateo Kapitulo 3:17 para ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi tunay na Diyos? Hindi. Dahil sa Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo hindi lamang anak ng Diyos, kundi siya ay Diyos anak. Ikalawang persona sa Santissima Trinidad. Pero sabi nila, di daw umano yan mabasa sa Biblia, mga kapatid. Na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos anak. Mali po sila. Bakit? Alam nyo, mga mahal na kapatid, sa bawat aral ng INC, meron silang salin na Biblia. Ito, ang salita ng buhay. Hinawakan ng ministro, 25 yan. Bakit pinakita natin ang salin ng buhay na hinawakan sa programa ng INC Minister? Ito, hinawakan talaga niya. Dahil pinakita ko yan sa inyo, nasa pasugo kasi nila, mga kapatid, na sa Biblia daw may mabasa na si Kristo'y anak ng Diyos. Pero walang mabasa na si Kristo'y Diyos anak. So anong punto dito? Kung hinawakan ng ministro ang Biblia na ang salita ng Diyos, at kung tinuturo nila na walang mabasa sa Biblia na si Kristo'y Diyos anak, pero ang mabasa anak ng Diyos, ang tanong, na-research ba nila yan sa hinawakan nila na talata, na salin? Dahil sa Juan Kapitulo 1:18, sa ang salita ng buhay, ito ang mabasa natin. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Di ba? So, kung dito pa lang, batay sa hinawakan nila, ibalik natin ang argumento ni Mr. Arnel Tumanan. Kung boxing pa, tapos na. Di ba? Okay, tuloy natin. Maliban sa Mateo Kapitulo 3:17. Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Ang gumawa sa Kanya, ang Diyos. Yan. Ang ating Panginoon Jesucristo, ginawang Panginoon, kaya yon ang batayan nila, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Anong mabasa diyan? Gawa Kapitulo 2, versikulo 32. Ito mabasa natin. Kaya't dapat malaman buong Israel na itong Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Tanong, dahil po ba mabasa diyan na ginawang Panginoon at Kristo? Ibig po ba sabihin, mga kapatid, na hindi siya Diyos? Remember, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang salitang ginawa sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 36 ay tumutukoy sa pagpapahayag o pagpakilala, mga kapatid, hindi sa paglikha sa bagong kalagayan. Dahil sa original Greek Bible in which the New Testament was written, ang mabasa diyan ay epoisin. Epoisent meaning to appoint, to declare, to constitute. Hindi lamang gumagawa mula sa wala. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinahayag. Ibig sabihin, ipinakilala ng Diyos si Jesus bilang Panginoon at Kristo. Hindi. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Bakit? Una, alam naman natin na kung tingnan natin ang mabasa, pinipili lang kasi nila, mga kapatid, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 11. Dahil dito,
siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa ngalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng mga nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating si Kristo ay Panginoon. Ngayon, kung si Kristo ay Panginoon at kung si Kristo ay hindi Diyos, ibig sabihin, ang kanilang aral, mga mahal na kapatid, dalawa na ang Panginoon ngayon. May Panginoong hindi Diyos, may Panginoong Diyos. Di ba? At tandaan natin, bago pa lang, doon pa lang sa sinapupunan, ni Santa Maria, idineklara na siyang Panginoon, Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. Yeah? At dami pa mga talata na ginagamit sa mga ministro ni Felix Manalo na dapat nating irebat. Ngunit, alas 9:05 na. So, mga mahal na kapatid, ulitin ko, na ang ating layunin dito na makorek dahil daming mga maling akala. Huwag kayong magalit dahil sa ating sagot punto por punto kaugnay sa mga maling interpretasyon sa makabagong Arianismo. Abay, may mga nagagalit na nag-comment. Yung iba, sabi nila, buhay ka pala, Mr. Talibong, hanggang ngayon. Huwag kayong magalit, no? Dahil kung magalit kayo, yun ang palatandaan ng brainwash. Ano ba ang brainwash? Ang brainwash, Isang tanong pa, kapatid na Arnel. tingnan natin ang sabi ng ministro kaugnay sa brainwash. Ito po. Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yan pala ang brainwash. Ang brainwash, yung maling ginagawa ng kanyang mga mangangaral, di niya makita. Kaya sa mga nagkomento, naggalit, nasaktan, ako'y hihingi ng paumanhin sa inyo, no? Na nasaktan kayo. Pero ako din nakiusap sa inyo. Kung masakit man, sana tiisin ninyo. Dahil ang sugat, pag ito'y gamutin ng napaka-epektibong gamot, maramdaman mo ang sakit at hapdi. Pero sa likod niyan ay may kagalingan. Maraming salamat. Balik sa inyo.